Welcome to Usapang Two-Piece, the Pod version, the official podcast of the National Wages and Productivity Commission. Here, we break down topics and conversations on pasahod and produktibidad. Joining us on our very first episode is Attorney April Villamor of the NWPC Wage Policy and Research Division. Kamusta ka, Attorney April? Okay, thank you very much for joining us. So, ngayon, pag-uusapan natin ang progressive wage model. So, ano nga ba itong progressive wage model? And Attorney, alam naman natin no, na meron tayong twin mandates. It's the determination of minimum wage and promotion of productivity improvement. Ano po ba sa tingin niyo yung kinalaman nitong progressive wage model? Kung baga, ano po yung ma-address niya? Yung promotion ng productivity improvement o itong determination of minimum wage? Yes, as it actually, progressive wage model links this twin mandate natin, kasi target nitong programang ito ay matulungan ang ating mga workers na kumikita ng minimum o yung bahagyang mas mataas ng kaunti sa minimum na mag-improve at tumaas ang sahod through productivity. So, dun natin yun pinofocus. So, my first question po sa inyo, Attorney, is alam naman natin no, na sobrang laging mahalagang usapin yung sahod sa mga manggagawa. Hindi namamatay yung issue ng sahod, diba? So, bilang response ng NWPC, meron na po ba tayong mga initiatives no, para ma-improve pa natin yung ating policies on wage and productivity? Unang-una sa lahat, parati natin binibigyang diin ang kahalagahan ng productivity bilang mekanismo sa pagpapataas ng sahod beyond the minimum. Kaya noong 2024 tayo sa National Wages and Productivity Commission ay nagsagawa ng pag-aaral, specifically ang progressive wage model mula sa Singapore. So, sa progressive wage model na ito, sinuri natin ang kahandaan ng mga construction workers, itong mga sa construction industry, na tumanggap ng mas structured at progresibong pasahod. Kasama dito, kinonsulta din natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nandiyan na yung TESDA, Construction Industry Authority of the Philippines, at CITC, o ito yung Construction Industry Tripartite Council. Sa simpleng paraan, Attorney, paano niyo po maipapaliwanag itong progressive wage model? And ano ba to? Original concept na talagang tayo ba yung bumuo nung mismong wording ng progressive wage model or meron siyang pinagmulan? Oo. Ang tawag kasi natin sa study, benchmarking progressive wage model, because ito ay nagmula sa bansang Singapore. Sa katunayan, sa buong mundo, Singapore lang ang may progressive wage model na state-recognized at nationwide ang application. So, sa ilalim ng progressive wage model, may paraan para pataasin ang sahod ng mga manggagawang mababa ang kita. So, if you ask why, kung paano, habang nagle-level up o nag-i-improve ang kanilang skills and productivity ng ating mga workers, merong paraan o mekanismo para tumaas ang kanilang kita, ang kanilang take-home pay. Ang maganda pa rito, hindi lang ito tungkol sa pagpapataas lang ng sahod. Dahil sa Singapore, at ito rin ang gusto natin sanang makita dito sa Pilipinas, may suporta ang enterprise para rin din sa career growth ng mga manggagawa. So, hindi lang siya pagpapataas ng sahod, kundi in the long term, gusto natin na mas maraming training, mas maraming improvement syempre sa kanilang productivity, long term ang ganda ng kanilang career growth, and syempre ng kanilang kita in the long run. And if I may add actually, as nabanggit ko nang nagsimula ito sa Singapore, and in Singapore may 8 sector if I'm correct, may 8 sector kung saan this is mandatory. So, may ibang sektor na nandun pa lang sila sa susubukan, titingnan, pero 8 sektor na actually ang gumagawa nito. If banggitin ko lang, nandyan yung cleaning, security, landscape, drivers and administrators, lift and escalators, retail, food services, and waste management. Attorney, pwede niyo ba kaming bigyan ng
scenario kung paano tumataas ang sahod ng isang manggagawa sa ilalim ng progressive wage model? Sa ilalim ng progressive wage model, may binibigyan ng pagkakataon ng isang manggagawa na mag-level up, hindi lang sa kanyang sahod, kundi pati rin sa kanyang skill. So, nire-require o talagang ini-encourage na mag-attend sila ng training, hindi lang para mag-increase ang kanilang skills, kundi para rin gumanda ang kanilang performance sa trabaho. So, ang maganda rito, ang low-skilled workers, yung ating mga manual laborers, ay hindi sila matatali sa minimum wage. Na alam naman natin, yun ang entry. Hindi ba? Hindi sila matatali doon ng matagal na panahon. May paraan para tumaas ang kanilang sahod. So, habang nadadagdagan ang kanilang training, una, yun, nadadagdagan ang training. Pangalawa, kapag gumanda ang kanilang performance sa trabaho, at syempre pangatlo, pag gumanda ang productivity nila, ibig sabihin, bukod sa minimum wage, may step-by-step na paraan para gumanda ang kanilang kita, ang kanilang sahod. So, may malinaw, kumbaga, na ladder na maaari nilang sundan para gumanda ang kanilang buhay. Para mas maintindihan siguro ng mga nakikinig or nanonood sa atin, no? Meron ba kayong naiisip na example or scenario, attorney, na kung saan pwede nating makita itong application ng step-by-step increase ng kanilang sahod? Halimbawa, isang karpintero, so nagsisimula siya bilang wala siyang experience, wala siyang skills. So, alam natin, ang kanya lamang makukuha ay minimum wage. Pero ipagpalagay na natin na nag-undergo siya ng training sa TESDA, yung kanilang Carpentry NC2. O yung mga NC2 courses nila sa TESDA. Familiar tayo doon. Familiar tayo So, dyan. pag nag-undergo siya ng training na yun, ma-upgrade ang kanyang skills. Halimbawa niya dito, yung matututunan niya kung paano mag-layout, mag-install ng mga wooden formworks, paggawa ng kisame, wall frames, panel, at iba pang skills under NC2. Kasama na rin doon yung mga soft skills tulad ng paano makitungo sa mga katrabaho. At syempre, safety and health na nire-require natin dito sa ahensya. Oo. So, mula sa pagiging helper lamang, dahil siya ay nagsisimula, pwede siyang mag-proceed as a skilled laborer hanggang maging master carpenter. At gusto natin, tulad ng marami, ay maging supervisor siya. So, kumbaga, pataas ng pataas ang kanyang posisyon dahil nga gumanda ang kanyang performance sa trabaho. Dulot na rin ang mga training at experience na nakuha niya. Tsaka kitang-kita natin, no, yung progression doon sa kanyang career. Ulitin ko lang, from helper, pwede siya skilled laborer, maging master carpenter, tapos yung supervisor. At gusto ko lang i-highlight na sa Singapore, kung saan ito unang binuo, ang totoong intensyon ng progressive wage model ay hindi lang para pataasin ang sahod. Gusto nila doon na magkaroon ng solid career progression ng mga workers. So, hindi lang nakabase sa tagal ng experience, kundi dahil talagang may formal training at ang kasanayan talagang na-develop nila. Attorney, dun sa binanggit natin kanina na benchmark study, ano po yung mga resulta or findings na nakita natin? Pero siguro mag-start muna tayo dun sa similarities, no? When we say similarities, ano po yung nakita natin sa Singapore na present or existing dito sa Pilipinas? Oh yes, tulad ng nabanggit kanina, no, may emphasis on training. So, gaya sa Singapore, dito rin sa atin maraming training na binibigay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para syempre ma-improve o mapataas ang skills ng ating mga manggagawa. So, banggitin ko lang, isa doon ang binibigay ng TESDA. While hindi ito sector-specific, meron sa TESDA na enterprise-based. So, tulad ng mga learnership, apprenticeship program, meron silang ganoon. Banggitin ko lang din na sa TESDA, gumagawa din sila ng medyo mas technical. So, hindi lang yung medyo labor, pang laborers. Meron silang competency standards na ginagawa para sa mga middle-level skilled workers. Ito ay in the form of units. So, hindi siya isang beses mo lang gagawin. Iipunin. Ang intention noon ay magiging qualification siya na tugma para sa mga posisyon or occupation na kagaya ng nabanggit ko, medyo nasa middle o mataas na, pero priority sectors.
So, itong mga ganitong training ng TESDA at iba pa, ito yung mga pwede nating simulan at gamitin kung i-implement na natin ang progressive wage model dito sa atin. Banggitin ko lang din na ang TESDA ay gumagawa ng competency standards para sa mga middle level or middle level skilled workers. So, ito ay nasaan yun ng mga units o competency na ginagawang basihan at iniipon nila ang mga units na ito upang magtugma sa mga mahalagang trabaho o occupation sa mga select industries or occupation. So, itong mga examples na ito ay mga maaari nating gamitin para kung sakaling i-implement na natin ang progressive wage model dito sa bansa. Doon naman tayo, attorney, sa differences, no? When we say differences naman, ano-ano yung mga nakita natin na currently existing sa Singapore pero wala pa dito sa Pilipinas? Sa usapin ng kita, kung ikukumpara natin ang Pilipinas at sa Singapore, dito sa atin ang minimum wage ay nakaset per region at per industry. Ibig sabihin, may iba-ibang rate, depende kung saan ka located at kung anong industriya, kung sakaling ang region na yon ay naka-further categorize pa kung per industry. So, yun ang para sa aspetong kita. Pangalawa naman, in terms of compliance, sa Singapore kasi, ang mga sektor, ang 8 sektor na sakop ng progressive wage model ay required na mag-comply sa mga requirements ng kanilang government. Dito tulad na dyan yung mga required training and of course the required compensation corresponding to those level ng kanilang workers. So, pag hindi sila nag-comply doon, una, hindi sila makakapag-apply o hindi sila makakapag-renew. Ang epekto nun, syempre, hindi sila makaka-operate. Pero syempre, dito sa ating bansa, walang ganong requirement. Pero dito sa ating bansa, hindi ito requirement. So, makakakuha ka ng mayor's permit, business permit, o kung anumang lisensya without having a structured wage and training compliance. So, pwede pa rin mag-renew at mag-operate ang business kahit wala itong mga ito. So, sa Singapore pala, attorney, pag hindi ka nagpa-training at hindi mo in-increase yung sahod ng manggagawa mo based on their skills, hindi sila makakakuha ng permit, hindi rin sila makaka-operate. Tama po ba? Tama yun. So, ngayon, attorney, alam na natin yung differences or similarities, anong meron sa Singapore, anong wala sa Pilipinas. Base po doon sa mga observations natin, no, possible ba na may apply natin yung progressive wage model sa Pilipinas? Okay. Pinag-aaralan natin dito sa NWPC na i-apply ang progressive wage model dito sa Pilipinas upang mapataas ang tinatanggap na sahod ng ating manual laborers. Kaya tinitingnan natin na mas mainam na simulan ito sa isang particular na sektor. Lalo na yung mga industriyang maraming manual laborers at may malinaw na skills ladder. Meron ba tayo, attorney, sa ngayon naiisip na industry na merong malinaw na skills ladder or career progression? Isa na dito ang construction industry kasi dito kasi very clear ang kanilang occupation, ang kanilang skills. Nabanggit natin kanina, merong mga nagsisimula na helper, may skilled laborer, may pwede kang master carpenter hanggang maging supervisor. Kaya swak ang industriyang ito sa progressive wage model. Kaya mahalaga ring bigyan diin na ang progressive wage model ay hindi lang tungkol sa pagpapataas ng sahod. Kailangan nitong sabayan ng pagpapaiting ng productivity improvement, skills development, and enterprise readiness. Sa madaling sabi, dapat handa ang ating mga negosyo, lalo na sa sektor na ito, mayroong sapat na training ecosystem at syempre dapat may klarong career progression para sa ating mga manggagawa. Kaya napakahalaga din na ito ikonsulta sa ating mga sectors. So dapat meron tayong consultation and tripartite engagement. Kasi itong paraan upang malaman natin ano pang mga polisiya ang dapat nating gawin para ma-improve ito further. Kasi kung gusto natin itong gawing benchmark, hindi ba kailangang tuloy-tuloy ang consultation natin sa mga apektadong sektor, ang ating mga manggagawa at employers, syempre. Attorney, paano nyo ba i-connecta yung progressive wage model sa minimum wage system sa Pilipinas? Alam ko kanina medyo nabanggit na natin in passing, no, na magkaiba talaga itong minimum wage system sa progressive wage model.
Correct, Aze. Iba ang minimum wage sa progressive wage model. Siyempre, alam natin na ang minimum wage ay nagtatakda ng wage floor para protektahan ang ating mga vulnerable workers. Kaya gusto natin at dapat na walang tumatanggap ng sahod below the minimum. Kung tumatanggap na ng minimum pay, ang progressive wage model ay tool para mas mapataas pa ang sahod habang dumarami ang kanilang skills at ang kanilang productivity. So, maganda pala siya na parang combination, no? Kumbaga, maganda na magkatambal sila kung nakakatanggap ka ng minimum wage, tapos may additional wage ka pa or additional pa na sahod dahil dun sa improved skills and productivity mo. Ganun ba natin siya nakikita, attorney? Actually, correct, Anse, ang progressive wage model ay mako-complement niya ang minimum wage. Ibig sabihin, tumatanggap ka ng minimum pay, pero dahil tumataas nga ang iyong skills and productivity, dahil sa mga training, tataas din ang iyong sahod. Also, habang ang minimum wage ay nakabase sa region, di ba? Iba ang minimum natin sa NCR, sa Bicol, sa mga regions natin sa Mindanao. Ang progressive wage model, nakabase ito sa sektor. So, kahit saan ka pa sa bansa, gusto natin, kunyari sa construction industry, kahit saan ka pa, basta ang hawak mo ay ang posisyon o occupation na yun, pare-pareho kayo ng matatanggap. So long as nasusundan nyo yung step-by-step na nire-require na progression. Gusto ko lang din banggitin na may specific wage ladder bawat posisyon sa specific industry na ito. Bukod po dun sa sahod, no, ano pa po ba yung pwedeng mag-improve sa isang manggagawa sa ilalim ng progressive wage model? Ang progressive wage model ay hindi lang talaga tungkol sa pagtaas ng sahod. May kasama rin itong skills and productivity development. Sa ilalim nito, ang mga manggagawa ay required mag-undergo ng training. At habang mas dumarami ang kanilang kaalaman, mas nagiging competitive sila sa trabaho. Kasama na dyan, mas nagiging malinaw ang responsibilities sa bawat job level. So halimbawa, mas defined ang ine-expect mula sa isang helper kumpara sa isang skilled worker or supervisor. So, natural na dyan na mas magiging productive sila dahil alam nila yung mga responsibilities nila. Pangalawa, mas meron na silang clear picture kung ano yung next level na pwede nilang puntahan or akyatin. Idagdag ko na lang din na siyempre, kung may malinaw na career progression, mas nagkakaroon sila ng stability or job security, may motivation, at lalo-lalo na dyan, professional growth. So, ang progressive wage model, kung talagang ma-implement natin ito, hindi lang to tungkol sa pagpapataas ng sahod, tungkol na rin ito sa long-term planning ng isang manggagawa. Kasi habang tumataas ang kanyang skills and productivity, may kasama na talaga siyang improvement, reward, at syempre direksyon sa kanyang career. Pero sa unang tingin, attorney, parang ang nakikita lang natin na nagbe-benefit lagi yung workers. Tataas yung skills, tataas yung sahod nila. Sa mga enterprises, lalong-lalo na sa mga micro, small, and medium enterprises o yung mga ating MSMEs, no? Ano yung positive effect naman sa kanila nitong progressive wage model? Tama naman yan, Aze, kasi kung una mong titingnan, makikita mo kasi talaga agad yung mga benepisyo para sa workers. Sabi natin, tataas ang sahod, mas maraming training, skills, yung career growth nila. Pero kung mas lalaliman pa natin ang tingin, nakaka-benefit din talaga ito sa negosyo, lalo sa mga micro, small, and medium enterprises. Dahil nga sa under progressive wage model, may kasama itong skills and productivity development. At yun ay magta-translate sa productivity ng isang negosyo o MSME. Lagi nating nababanggit, attorney, no? Productivity, productive workers. So at the surface level, no, siguro pag yung general public, productive workers, ibig sabihin, mas marami akong nagagawa within a specific time. Pero when we say productive workers, beyond that, ano po yung parang manifestations nito or effects nito sa mga enterprises? Kapag productive ang isang tao, una na dyan, mas mabilis siya sa kanyang trabaho. Pangalawa, mas maganda o dekalidad ang kanyang output. So bilang halimbawa, kung mabilis ka sa trabaho, mas marami kang mapoproduce. Kung maganda ang kalidad ng iyong output,
mas tipid sa resources kasi walang sayang. Magaling kami, walang sayang na resources, walang tapon. So yun yung klarong benefits nito sa mga negosyo, sa mga MSMEs. So kahit sabihin natin may karagdagan silang ilalabas sa sahod para sa mga workers, ma-offset naman ito ng mga productivity gains na makukuha nila dahil sa improvement ng kanilang workers. So dapat hindi natin siya tinitignan na magdadagdag ako ng sahod ng manggagawa ko, hindi kaya mas malulugi ako. Hindi siya ganun talaga na mangyayari. Kasi kumbaga mas be-benefit pa talaga yung mga enterprises. If I may, para itong investment. Kasi mas gumagaling yung workers mo, mas nagiging motivated, makikita mo tong translated sa output na kanilang pinoproduce, not only sa quantity, but also in the quality. So magandang yun, no? Investment ito, hindi siya ikalulugi ng inyong enterprise. At if I may add, sa ilalim ng progressive wage model, mas malinaw kasi ang skills requirements sa bawat job level. So, isa pang benepisyo nito sa ating mga negosyante o MSMEs, meron ng maayos na skills to job matching. Mas maiiwasan ito yung mishiring, mas magiging efficient ang work assignment ng bawat manggagawa. Kasama na rin ito dahil nga may wage progression at may opportunity na umangat sa trabaho, mas tumatagal siya sa kanyang posisyon o sa industriyang ito. So, sabihin na natin, mas mababa ang turnover. Kaya may isang tipid din yon dahil mas mababa ang lumilipat o nagre-resign. Tipid yon operational-wise sa isang enterprise o MSMEs kasi hindi na siya masyadong magsispend ng ilang buwan para mag-hire, para mag-train, para i-shadow ito kasi nga nandiyan nagtatagal ang kanyang worker sa kanya. Attorney, kanina nabanggit niyo, no, nasa Singapore, sa 8 sectors pa lang ito currently ina-apply, itong progressive wage model. Dito ba, ganun din natin siya nakikita sa Pilipinas na merong piling sector lang kung saan muna natin siya i-apply? Isang mahalagang punto sa pagpapatupad ng progressive wage model ay hindi lahat ng sektor ay pare-pareho. So magkakaiba ang condition and environment at nature din ng bawat industriya. Mayroon, kagaya ng sa construction industry, na may malinaw na skills ladder at training structures. May mga industriya din naman na mas nangangailangan pa ng matagal-tagal na paghahanda para sa modelong ito. Kaya napakahalaga ang pag-identify ng pilot sector. Dapat nating undahin yung mga industriyang may mataas na concentration ng minimum wage workers at yung may mga existing na o malinaw na wage progression. Sa ganito kasing paraan, mas makikita natin sa totoong buhay kung paano gumana ang modelo, at masusukat din natin ang mga gaps at opportunities para ma-improve ito bago natin ito palawigin sa iba pang sektor. So kailangan, kumbaga, definite na yung implementation nito sa isang sektor bago pa tayo tumalon sa mga iba pang mas maraming sektor. Tama, Aze. Gaya lang din ito sa pag-i-implement ng mga iba pang programa ng gobyerno. Meron silang tinatawag na pilot o benchmark. Saka natin i-introduce pa natin sa ibang sektor. Attorney, kapag pinatupad na itong progressive wage model sa Pilipinas, meron ba tayong mga kailangang paghandaan? Banggitin ko lang na sa Singapore, ang kanilang progressive wage model ay hindi nagmula sa batas. Ito ay resulta ng successful tripartite partnership sa pagitan ng union, ng mga manggagawa, ng employers at Singapore government. Ang progressive wage model doon ay nakaangkla sa commitment and shared partnership. Kaya kung ito ay ipapatupad na dito sa ating bansa, dapat nating unahin ang pagpapatibay ng tripartite mechanisms. So dapat palakasin ang ugnayan at coordination sa bawat isa para magtulungan. Kasama na dyan ang mailatag na rin ang role at responsibilities ng bawat sektor sa rollout nitong progressive wage model natin. Kinakailangan din na ang bawat approach ay nakabase sa consultation at syempre dapat evidence-based para siguraduhin na ito ay magiging advantageous both of course to our employers o MSMEs at syempre sa ating mga workers.
Attorney, ngayon naman bigyan nyo kami ng update, no? So, as of this recording kasi tapos na tayo dun sa benchmarking study na nabanggit natin kanina. Ano pa yung mga susunod na steps or initiatives ng NWPC patungkol dito sa progressive wage model? Okay. Una, tuloy ang policy research upang mas mapatatag ang ugnayan sa pagitan ng wage and productivity. So, ngayong taon, sisimulan namin pag-aralan kung pwede ba natin i-apply ang progressive wage model sa security industry o sector. Gusto nating tingnan yung sitwasyon ng ating mga security personnel, security guards. Kasi nakikita natin ngayon na parang walang malinaw na wage o career progression sa industriyang ito. So, yun ang titingnan natin. Pangalawa, tuloy-tuloy naman ang consultation natin sa ating mga stakeholders, sa ating mga worker sector, employer sector, yung mga kasama na rin ng MSMEs. At pangatlo, nandyan yung ating coordination sa ating RTWPB sa iba't ibang rehiyon at partner agencies. Ito ay para siguraduhin ang mga datos na nakukuha natin ay akma at para makapag-draft tayo ng mas maayos at responsive na palisiya. Thank you, Attorney April. For sure, madaming natutunan yung mga viewers and listeners natin patungkol sa progressive wage model. So, wag po nating kalimutan na i-follow, i-share, at abangan ng mga susunod na episodes ng Usapang 2Ps, the pod version, the official podcast of the National Wages and Productivity Commission.